Does your life matter to God? Or in Tagalog, mahalaga ba sa Diyos ang buhay mo? Does your suffering and all the anxieties and worries na meron ka ay mahalaga ba sa Diyos? What if I tell you that God is calling out for your attention? Opo, ulitin ko na sa Tagalog. Ang Diyos ay nananawagan para mapansin mo siya. Now, tanong ko, may dating ba ito sa'yo? Hello, I'm Gene Estrabon. Ako po ang Senior Pastor ng UVCC Church. Welcome to Speak to Inspire, a podcast of the UVCC Church. Here in our podcast, we inspire you through God's Word towards a meaningful life. Okay, welcome to episode 3, Jesus and the Meaningful Life. In this podcast, you will learn about how God sees you as a person, kung paano ka ba tingnan ng Diyos bilang ikaw, bilang isang tao. And you as a person, papaano mo titingnan ang sarili mo sa tamang paraan. Okay? Let's learn today how to deal properly with our sufferings. Very quickly, in a few minutes, let me tell you kung paano paano ka as a person makikipag-deal. Paano mo i-deal pala ang iyong sufferings, whatever man yung malaki o malit na suffering, how to properly deal with that. And at the end of this episode, kaya stay ka lang hanggang dulo, you would understand more about who God is. Maunawaan mo kung sino ba talaga ang Diyos. And then, malaman mo rin kung gaano ba ka-concern ang Diyos sa buhay mo. Okay? Exciting ito. If you are new to this podcast, please consider to follow or subscribe to Speak to Inspire. Ang Speak to Inspire ay nasa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, at iba pa. So, ang Speak to Inspire is also in Facebook, okay, at nasa YouTube din for the videos. So, consider subscribing, ha? And please tell your friends about this podcast. Now, before we proceed, let me ask you, okay, imagine yourself, anong kalalagayan mo ngayon? I mean, anong kondisyon ng puso mo, ng pag-iisip mo? Example, malungkot ka ba? Are you trying to make sense of your life? Are you trying to be okay? Or wala lang? Meron ka bang tampo sa sarili mo, sa Diyos, sa ibang tao? Ikaw ba ay nagbisi-bisihan para hindi mo mahalata na meron kang mga sufferings or may iba pang mga bagay na dapat kang i-deal? Naghahanap ka ba ng direksyon sa buhay? Kabataan ka ba na, para saan ba talaga punta ko? Naku, pandemic na ito, diba? May karamdaman ka ba? I mean, may physical illness ka ba? Meron ka bang anxiety, worries, and depression? Hirap ka ba financially or broken-hearted? No? I mean, yung mga bagay na to ay, ibang tao ay pag-usapan ito, pero sometimes we need to name our problems. Hindi para palakihin sila. Kailangan natin wag itago under the rug yung ating problema at pansinin natin siya. Okay? Imagining nyo ito lagi ko sinasabi sa mga nakakilala sa akin, paulit-ulit na ito, pero for the sake ng podcast na ito, listen here. Ang problema sa buhay ay parang patay na daga. There are people na sasabihin nila, "Uy, may patay na daga." Ang gagawin nila, ilalagay sa ilalim ng carpet or somewhere ilalim and then tatakpan. Okay? I'm drawing a picture here. Picture nito sa isip nyo. And then pag natakpan na yung daga, ng patay na daga, ng rug, carpet or whatever, i-imaginein ko, walang patay na daga. Okay? So, magpa-positive thinking ako, walang patay na daga. May naamoy ako, hindi, wala akong naaamoy. Okay? Sort of denial. How about this? Kung lakasan ko lang kaya ang loob ko, maglagyan ko ng gloves ang kamay ko, kunin ko yung patay na daga doon sa ilalim ng carpet, sa ilalim ng rug o ano paman, and then isama ko na rin carpet at yung rug at itapon ko yung daga sa tamang basurahan, and then yung rug is either itapon ko na rin o laban ko, and then pagbalik ko sa bahay, medyo may amoy-amoy pa siguro yun, sprayan ko ng Lysol or whatever. And then when all is said and done, wala na ako naamoy.
Wala nang patay na daga. Now, the question here is, kailangan ko pa bang mag-positive thinking? Ang isang tao ba na na-deal niya na ang problema niya, kailangan niya pa ba mag-positive thinking? 'Di ba hindi na? Kasi hindi mo na kailangan ng positive thinking kasi the problem was dealt. Pero there are people who deny the problem sa magitan ng pagtago ng patay na daga sa carpet or somewhere in between, and then they do positive thinking. Pero actually, they are denying the problem. Na-deal ba ang problem? Hindi. Okay? So, ito mga binanggit ko sa inyo kanina, yung kalungkutan, trying to make sense of life, trying to be okay, sometimes may kinalaman to doon sa mga patay na daga sa buhay natin. Okay? Now, I would like to introduce to you something na madalas pag-usapan ngayon, maybe na-encounter mo na rin to, dati pa ito, pero ngayon ay mas, dahil sa social media, mas nabibigyan ng pansin. Have you heard about mental health? Okay, mental health, kalusugang pangkaisipan, kung tama ang pagtagalog ko. Ang mental health is this, it includes emotional, psychological, and social well-being. Ibig sabihin, ang kinalaman, ang sakop ng mental health ay yung emosyon mo, yung pag-iisip mo, psychological, at yung pakikisalamuha mo sa tao ay may wellness, may well-being. So, hindi ito physical health, kundi ito ay mental health. Ang mental health mo will affect how you think, feel, and act. Kung anong kalusugan ng iyong emosyon, okay, ng iyong pag-iisip at ng pakikisalamuha mo sa tao, may kinalaman ito sa kung paano ka mag-isip, kung paano mo ka makaramdam, at paano ka gumalaw. Now, makakatulong ang mental health, your knowledge about mental health and how you deal with your emotion, psychological and social well-being. Ulitin ko, makakatulong ang mental health in how you handle stress, pakikisalamuha sa ibang tao, and even making choices. Okay? Importante sa buhay natin, sa bawat stage ng buhay natin, bata, kabataan, young adult, midlife person, okay? At talagang old person na meron pa ring mental health. From childhood hanggang adolescence, hanggang adulthood, kailangan may mental health tayo. Kailangan natitingnan din natin yon. Kumbaga, kung i-compare natin yung physical health natin, dapat meron kang proper exercise, di ba? Huwag kang puro escalator at elevator, maglakad-lakad din pag may time, jogging-jogging din, o kaya paaraw din, okay? At medyo lakad-lakad, yun yung physical health. That's what we do, the exercises that we do para magkaroon tayo na tinatawag na physical health. No? On the mental health, ito yung kailangan din natin gawin. May mga exercises, may mga factors para manatili ang kalusugan mo sa pangkaisipan. Now, para mas maging malinaw sa inyo, bakit kailangan natin ng mental health is this. Some of the main groups ng mental disorders ay ito. Una, mood disorders. Alam nyo to. Yung depression, bipolar, at yung ito yung medyo matindi na mood disorders na ang tawag dito. May mga tinatawag na anxiety disorders. Kaya pansinin nyo, puro disorder to. Yung anxiety, ito yung physical na tugon ng katawan mo dahil may problema sa paligid o may threat. Okay? At naapekto nito yung abilidad mo mag-concentrate, matulog, o gawin yung mga ordinaryong task. One way or the other, may mga anxiety din naman kahit na ordinaryong tao. Okay? Kahit na sabihin na natin wala kang anxiety disorder, pero meron kang anxiety. Yung nag-worry ka, naku, wala na tayong budget, nandiyan si Judith, nandiyan na si Juna. Ganun ba? Di ba? Yun yung common na mga anxieties. Pero may tinatawag kasing anxiety disorder. Ito yung excessive na apektado na talaga ang pakikisalamuha mo, apektado na kung paano ko mag-isip, apektado na ang family mo. Those are disorders na, hindi yung common anxiety lang. Bakit ko ini-stress ito? Bigyan ko ng diin ito? Kasi meron ako ipapasok mamaya patungkol sa Diyos natin. Okay? Pakinggan niyo muna ako. Meron pa tinatawag na personality disorder. Ito naman yung medyo long-term pattern thinking na to sa behavior and emotion. Dysfunctional na siya. Alam niyo yung mga juvenile delinquency. Ito na yung medyo
kabigatan na to. Okay? Iba yung personality, by the way, sa personality disorder. Iba personality na extrovert, introvert, okay? Iba pa 'yon, okay? Yung personality disorder ay iba na to. Change of behavior na talaga to. Hirap na hirap sila na makisalamuha din sa nagbabagong mga sitwasyon at mga problema dumarating. Okay? Other things ay ito medyo mabigat na. Okay, psychotic disorders, example yung schizophrenia, okay, eating disorder, at ito pa, trauma-related disorders. Ito yung halimbawa lang, nakita niya yung na-aksidente silang family at siya lang ang nabuhay doon sa car accident na yun. Yung bata na yun o yung adult na yun will sometimes can carry that trauma hanggang matagal na panahon na. Minsan, ang mga namatayan ay minsan magkakaroon ng trauma-related disorder, yung nagkaroon ng kaso ng rape o sexual molestation. Yun, medyo yun. May mga trauma sila, mabigat. At iba pa ay nagiging addict sa mga substance. And that's what we call substance abuse disorders. So, by the way, I'm not a psychiatrist pero konting information lang ito. Now, of all these things, ano yung common sa kanila? Sa mga mental disorders na ito or sa kakulangan ng mental health. Lahat sila ay disorder. Now, ang sabi ng Bible, God is a God of order. Pakinggan niyo uli ako. God is a God of order. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at hindi ng kaguluhan. Yung mental health issues na sinabi ko sa inyo kanina from depression, anxiety, personality disorder, traumatic experiences, disorders, lahat iyon ay disorder. Lahat iyon ay disorder and you don't want that. We don't want that sa ating family. In Jesus' name, gusto natin paalisin yan sa pamilya natin, sa sarili natin, sa church, sa company. Pero how do we do that? How do we do that? Yun ang tanong. Now, does your life matter to God? Kailangan mo sagutin to, kapatid. Kasi, kung para sa'yo ay walang pakialam ang Diyos dahil ang Diyos ay masyadong busy at nandun siya sa outer space, ang dami niyang ginagawa, minamanage niya ang buong universe. There are billions of galaxies with billions of stars at ang Milky Way is just one of the galaxies of the billions of galaxies. So, nandun ang solar system. So, masyado siyang busy. Okay? Let me tell you, kapatid, God is never too busy to be busy. Okay? Ito pa. So, ang Diyos ba ay pansin ang buhay mo? Does God care? At ito pang matindi. Alam ba ng Diyos? Does God even know? Alam niya ba na meron kang anxiety disorder o meron kang anxiety lang kung to put it in a little sense? Alam niya ba na may problema tayo? Of course, the answer there is yes. Now, in response to this, people say, di tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na di natin kakayanin. You're right. Pag sinabi mo yan, that's biblical. Palakpakan mo sarili mo. Biblical yan. Okay. Pero others may be asking, yes, God does not give me problems I cannot bear. Hindi ako bibigyan ng Diyos ng problema na hindi ko kaya. Now, the next question is this. Nasaan ang Diyos pag may suffering ako? Siya ba ay magbibigay lang ng problema na kaya ko at tatanggalin niya yung mga hindi ko kayang problema and from there, iiwan niya na ako? Of course, the answer there again is God never leaves you nor forsake you. Okay? Etong ulitin ko sa lahat. Walang isang segundo sa buhay mo na pinabayaan ka ng Diyos. If there is 1 second in your life that God did not care for you, then everything will be in chaos. 1 second lang yan, ha? Lalo kung 1 hour. Pero there's no time in this world na pinabayaan ka ng Diyos. Okay? God cares. He cares. So, since may care ang Panginoon, isipin din natin uli ito. Okay? Where is He during my suffering? May time ba sa buhay mo na yung hinahanap mo na bagay ay di mo makita. And then, nung hindi mo na siya hinahanap, bigla mo nakita. Diba? Ang sakit sa bangs nun.
Now, nandito ka ngayon sa podcast na ito. You may be a member of the UVCC Church. Maybe you're a friend of a member of the UVCC Church. Or maybe napunta ka lang bigla dito sa podcast na to. Well, I tell you, you have found what you've been waiting for because I will tell you about God. And hear this. God is calling out your attention. Nananawagan ang Diyos sa iyo ngayon, sa iyong attention. God through Jesus is calling out your attention. Okay? Ito ay interesting na katotohanan. Okay. Ang Diyos ang tumatawag na attention. Hindi ba ako? Diba? No. Sabi ng Bible, there's no one who seeks God. Pero ngayon, ito ang sa palagay mong kakulangan sa buhay mo na kailangan natin. Let me read sa inyo ang Matthew 11:28-30 in Tagalog. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Jesus said, "Come to me and learn from me." Ang sabi ng Bible, "Come to me all of you who labor and are heavy laden and I will give you rest." There's a song for that in Tagalog, di ba? Tatlong bagay ang pinapakita doon. Sabi ni Jesus Christ, "Come to me, take my yoke, and learn from me." Let me tell you about sa "Come to me and learn from me" today in this podcast. Sa next na podcast, I'll tell you about "take my yoke." Ano ba ibig sabihin nun? Okay, in the next episode ha. Okay, so punta muna tayo dito. Sabi ni Jesus Christ, "Come to me and learn from me." What is that? Pag come, ibig sabihin yung from one location to another, or from where you are now, you go to God. You go to Jesus Christ. Okay, it's a spiritual location. So, in a sense, ibig sabihin nun, you must give your attention away from those things na nagbibisi-bisihan ka, sa mga heartbroken experiences mo, sa mga trauma mo, sa mga bagay na gumugulo sa'yo, sa mga anxiety or anxiety disorders mo, sa mga depressions mo, or anything else in between. Bigay mo yung pansin mo muna sa Panginoon. Hindi ko sinabing i-deny mo na may problema ka. Ibig ko sabihin ay yung pansin mo, ibigay mo muna sa Panginoon. And then come back to your disorders kung meron man later on. Okay? So, para mas maunawaan mo ito, okay, let me tell you about my Netflix story. Okay, marami nagtatanong, si Pastor ba adik na adik sa Netflix kaya ayaw niya? Okay, let me tell you, no? I have so much to do every day, mga kapatid, that every hour counts. Ako ay lumaki na mahilig ako sa pelikula. Sinanay ako ng mga kapatid ko, especially ng tatay ko. Mahilig siya sa pelikula. At yung mga artista, kinakabisado namin, yung mga stories, ganun-ganun. And we talk about movies here and there. So lumaki ako sa ganitong, so I like movies. Gusto ko nag-iisip. Dati nga na-introduce ako sa Alfred Hitchcock, kung alam niyo yun, yung mag-iisip ka talaga yung parang, ma-entertain ka ba rito? O problema ka na naman sa napanood mo. Diba? So may mga ganun. So, with that kind of attitude, and with the kind of work I do now as a pastor, I need time to focus on many things. Pero I like movies. Diba? I like movies. At minsan yung mga movies na yun ay dala-dala ko hanggang panaginip at iba pa. So it affects me and it affects how I spend my time. Okay? So social media less, pero mas ako sa movies eh. Mas gusto ko ang movies kaysa sa social media. Okay? Pero kung papansinin natin, it takes much of my time. Now, sabi ni Jesus Christ, "Come to me." If I have 1 to 2 hours every other day, halimbawa lang sa mga movies, example, Netflix, that's why di na ako nag-subscribe dyan. Yung 1 to 2 hours ko na yon every other day, or sabihin na natin 6 hours a week, pag tinotal mo yun, ang daming oras nun. And sometimes, those hours can be used for me to come to God and learn from God. Diba?
And distractions para sa akin yun. Okay? Kaya minsan may kalungkutan nangyari, may iba pa mga bagay more than the movies, yung mga sitwasyon ko sa buhay. Of course, I'm a pastor. I carry the burden of the entire church. Okay? And I do counseling. I do teaching and preaching. I do materials at iba pa. At maraming ibang bagay pinagkakaabalahan, no? Pero even I, as a pastor, hindi ako free or hindi ako exempted sa mga problema. Okay? Nagkakaroon din mga problems na mga iba't ibang bagay. Pero I need to come to God. Hindi, dahil pastor na ako, hindi na ako pupunta sa Diyos. Hindi. Okay? Whether I have trauma or disorder or sino man sa atin ay mayroong mga anxieties, worries, and fears, we need to come to Jesus. We need to leave those situations sa magitan ng pagbigay ng atensyon natin sa Diyos. Don't deny your problems. I'm not telling that. Dalin mo ang problems mo, pero ang focus mo sa pagdadala mo ng problem mo is focusing on God. So, kasama pa doon sa, binasa ko na sa verse na, come to me all of you who are weary and heavy laden, may nakalagay pa doon, learn from me. Ano yung learn from me? You don't just come to God at magtitigan kayo ng Diyos. Okay? At maging reliyoso ka lang. And then, that's it. Huwag niyo akong galitin ngayon dahil galing ako ng simbahan, ha? Huwag niyo akong galitin. Ako ay banal. So, utang na loob pa ng mga nasa kapitbahay mo. Okay? O ng family members mo. Hindi. Learn from me, it means be teachable. Even if you have all the credentials and all the experiences, you still don't know everything. I still don't know everything. So, these things ay kailangan ko pa rin aralin in the presence of God. Maybe that's another talk, in the presence of God. Pero sa ngayon ay itong katotohanan dalhin mo. You need to come to God and you need to learn from God. Ibig sabihin, yung may mga bagay ka na dapat i-unlearn. Tayong bilang mga tao, mahusay tayong mag-worry. Bigyan lang tayo ng isang problema, kaya nating palakihin yan ng kasing laki ng Mount Mayon o Mount Everest. Mahusay tayo na palakihin ang problema, palakihin ang issue, palakihin ang mga bigatin natin sa buhay. Mga problems and worries and fears. Mahusay tayo dyan. And sometimes, it's automatic. Pag may dumating na konting problema, yung mga problema na nangyari a few years ago, a few months ago, bumabalik lahat kasi talented tayo dyan eh. Diba? Gets nyo ako mga kapatid? What we need to do is learn from Jesus and unlearn the things that we are expert in doing, yung pagpapalaki ng problema. So once again, what's the solution, mga kapatid? Here's the solution. Give your time and attention to Jesus by coming to Him and learning from Him. Give your worries and fears and your doubts and your anxieties and your depressions at kung may disorder man dyan, call out to God. Manawagan tayo sa Diyos. And surely, God has many time. Marami siyang oras para pansinin ka because God cares for you. He loves you so much. That's why you need to give Him your full attention. And then, you live your life na kasama ang Diyos, maski dito pa lamang sa lupa. Amen ba? So that's episode 3. Again, I'm Gene Estrabon. Ako po ang senior pastor ng UVCC. And thank you for listening to Speak to Inspire, a podcast of the UVCC Church. Until next time, see you po.